morning guys. Start driving na tayo, no? Malakas ang snow. Andito tayo sa France. Kaangat lang natin dahil nga naubusan tayo gabi ng oras. 5 minutes na lang natira. At andito tayo sa border ng France. Kaangat lang natin. Dito malakas ang snow. So kailangan, galing ako ng Switzerland, kailangan natin umangat na maaga kasi may target time tayo, no? Kailangan yung loading ko kasi maaga, alas 9. So kailangan ma-meet natin yun. Pagka kasi hindi natin na-meet yung oras sa loading, ang pangyayari na fast, halimbawa 9 AM, tapos dumating ka mga 10. So kung malalagay ka doon sa likod sa pinakahulihan, baga iikot kung sino yung dumating na oras sa halimbawa sa 11, tapos andun ka, dumating ka doon 10. So mauna pa sa iyo yun, kasi hindi ka dumating doon sa tamang oras. Kaya dapat talaga on time ka sa mga loading area. Sa unloading, ang mo lang naman doon yung oras sa after 200 meters na turn left, open pa sila. turn left. Wala namang problema doon kung minsan kahit na sarado na sila. Uy, tulay yun takto lang 4 meter kailangan pasok tayo pag 4 meter. Pero ito regular na dinadaanan to ng mga truck dahil to zigzag nga pala to, no? Galing tayo sa France. Yun, di ko lang nakunan kanina yung kapal na din yung yelo. Wala pang maaga pa kasi, kaya ang nakita kong susuro ng yelo papuntang Switzerland, yung palabas ng France. Alam pa, kaya sa mga ganito kailangan daan-daan lang. Dami na rin sakyan. Ayan yun lang. At tayo yung kwento ko nga na sa mga offloading area, hindi na masyadong dahil ikaw ang entertaining doon. Maliban na lang kung wala silang pasok, no? Walang pasok, I mean na sila pauwi na. Katulad sa akin kahapon sa Switzerland, yung offload ko, minaabutan akong silo doon, ang bagal kumilos. Kolega, ang bagal kumilos. Tapos yung kliyente kanilang sariling compressor. Ang truck naman may sariling compressor, pero yung offload natin aanin mo na lang. Buti yung si kolega nang nag-receive sa akin, mabilis din kumilos siya. At tayo, gusto na rin makauwi. Yeah. Walang problema sa pressure. Titignan mo na lang, baka magbara. Nagdalawang pa ako. Ayan na, dumudulas na tayo, boy. Ayan na. Paahon to, sigsad to nasa sigsad tayo ng anong probinsya to ng France. Basta to. Ayan na, dumudulas na tayo, boy. Ang tag dito, hindi ito yung pangkaraniwan dinadaanan ng mga truck. Galing ng kung kokross ka ng papuntang Italy, galing ka ng Germany, yun ang pinasukan ko kahapon sa Basel. Pero ang labas ko dito na sa left side ng Switzerland, papuntang France. Kaya
boy, dumudulas na. Wag kang gigilid boy. Naku naman, malakas ang snow. Ay talaga naman, yan ang haibo, yan ang buhay ng mga trucker dito sa Europe. Ganun din, lalo na sa ano, no? Ang malakas magyelo dito sa Sweden. Pero wala tayong biyahe doon. Yung mga nakikita ko rin sa ano pangalan nito? Sa Canada, medyo grabe din ang ang snow. Dito sa Europe, After may mga 1.2 portion, kilometers, may turn mga right probinsya sa D45. Germany na makakapalang yelo. Pero ang kagandahan dito sa Germany, maraming nagsusulot o road maintenance na nagsasaboy ng asin o ng chemical doon sa road. Dito sa border ng France, eto ngayon, o ewan ko, dahil maaga pa, After 800 meters, tayong bear umangat. right, then go left baka on the may roundabout miya and pa take yan. the fourth Ngayon, exit. nakasalubong natin, may nagsusuro na. Pangalawa na yon. Pangalawa na siya na nagsusuro sa sa yelo. Kaya lang, ako ata ang unang umangat. Dahil hindi pa malinis yung daan eh. Ayan o, puti pa. Kumbaga, wala pang bakas ng o may nauna na siguro maaga. Kung malakas ang snow, natabunan uli yung nadaanan. Ayan, may mga bakas na rin. Ayan o. Ang kagandahan din ng truck na to, auto siya, nakasinet ko siya ng auto Bear right. right, T45, then go left on the roundabout Ayan, and take the dito fourth tayo. exit. Auto bright yun, pag may nasense siyang nailaw After 200 meters, sa unahan, go left on the roundabout siya, and magdidim take siya. the fourth exit. Ang galing talaga, malupit talaga si man. Go left on the Pati yung roundabout and accelerator, take the yung fourth niya, yung exit. retarder, pag lumulusong, pag namreno ka, ang galing. Pag hanggang hindi ka ay ako muna, kahit anong tao naman. Ay, yung lakas ng yelo. Ano ba, saan ba tayo pinaikot-ikot tayo dito? Saan ba tayo dadaan dito? Tama. Take the exit, Sa zigzag na D45. naman tayo pinapasok. Pinaalis tayo sa motorway. Yan ang problema Exit the natin. roundabout onto D45. Continue on Inano D45 naman tayo for nasa 3 sulok ng kilometers. mundo. Ano ba yan? Sa sulok ng mundo tayo dinala. Tayo ang basal sa yelo. Ayan, 90. Ibig sabihin, 90, maganda ang daan. Makita mo naman, nagkokontrahan sila ng reflector, sa bright. Ayan, basal. Huwag ka mamimreno, boy. Naku naman. Dahan-dahan ka lang, boy. Palusong ka. Retarder tayo. Yan. Naku naman. Mas pangit pa lang retarder. Mas maganda na ang dahan-dahan ka lang, boy. Concentrate muna tayo sa yelo. Ano ba naman? Daldal ka ng daldal. Ano ba mga pinagkukwento mo? Mag-concentrate ka sa yelo, boy. Ayan, ang lakas ng snow. Ay. Concentrate muna tayo. Malakas. Madulas ang daan. Ako naman, ba't dito pa tayo pinadaan? Nahirap niyan. Pero ayos din yung dispatcher ko dahil kumbaga napapansin ko yung mga tropa nasa malakas na snow sa Germany. Samantalang yung mga dinaanan ko nung pa-deliver ako, walang snow. Ibig sabihin, siguro dinadivert din na ako doon sa mga lugar na
hindi nag-i-snow. Kaso ngayon, hindi niya na din na-anticipate. Ayan, wala tayong choice dahil andito na tayo wala na tayo, yun na yung next sa natin, program natin papunta tayo ng France, tapos deliver natin Switzerland uli, no? Kaya naunahan natin si kulegang nagsusuro, tayo ang basal sa daan ng papuntang France, yung papuntang Switzerland. 2 beses na akong nakakita na nagsusuro ng yelo, pero tayo ngayon ay basal sa daan tayo, daan-daan lang tayo, boy. Huwag ka masyadong magkukwento, concentrate tayo, boy, sa concentrate muna tayo sa yellow, boy. Nako, madulas, napipil ko na. After 300 meters, go Napipil right ko, on the roundabout sway-sway and take the ang exit ng T9. kabayo natin, boy. Ang kabayo, nako, pag nalaglag ka dyan, ano ba yan? Pag nalaglag ka dyan, dyan ka na lang. Ibig sabihin, ano yan? Go right on the roundabout and take the first exit. Ayan na, pina-exit na tayo. Nakita nyo naman ang bright ng ilaw, wag kang mawawala ng momentum. Pagka nawalan ka ng momentum sa mga ganyan, nako, magkakakalkal. Ayan na, nagkakakalkal na. Kailangan sa mga intersection, mas maganda pa nga, loaded pero pagka ganitong empty, lutang ang kabayo natin, nagkakakalkal na, boy. Follow Nako, D9 for 19 nakita kilometers. nyo naman, lutang ang ating lutang ang ating truck. Ayan. Nako, huwag kang gigilid, boy. Nako naman. Bro Max, ano ba yan? Nadaanan mo na to, mga sulok-sulok. Pero hindi, to, talagang regular na dinadaanan to. Ang dami na tayo nakasalubong na mga sasakyan dahil papasok ng trabaho pupunta Switzerland. Mga Pranses, mga Pranses, mga kabahayan, mga village itong pinagpapapasok natin na to. Ayan na, nagdududulas na. Ayan na, dinig nyo ba ang ayan na, nasyot na. Nadinig nyo ba yung yung kalkal ng makina, yung gulong. Ayan, ayos lang. Concentrate muna tayo, boy. Ano ba yan? Ayan na po. Nako, kalkal na tayo dito. Huwag kang mawawala ng momentum dito. Naku po, nanggilid na tayo. Ayan na, pag napunta tayo at nawalan tayo ng momentum dito, hinto ka na dyan. Igigilid ka na igigilid nyan. Bahala na ang accelerator dito. Wala na tayong hindi pwede course control. Parado na yung ating sensor. Ayan na, naka-X na. Hindi tayo pwede mag-cruise control. Kailangan manual dito dahil yung ating sensor plastado na ng yelo. Ayan. Ano naman, lutang ang pagka-empty. Ayan na, yung momentum, pag mawawala ang momentum, ayan na, napipil ko, nagsusway-sway siya. Ano pa naman? Dahan-dahan
maraming paakyat. Palusong na tayo. At yan, marami na tayong nakasalubong ng mga sasakyan. Bundok to eh. Ngayon lang ako nadaan dito. Ngayon lang tayo nadaan ang si Bro Emax dito, dahil ang regular natin dinadaanan sa papuntang Switzerland yung 5 at saka yung border ng papuntang yung Austria, ayan sa kabila. Pero wala nang yun, walang masyadong custom. Hindi katulad dito sa galing ng Germany tsaka papuntang France, may mga ayusin kang mga dokumento. Kagabi binibigay ko yung dokumento, hindi suplado yung hindi pinapansin yung sabi niya, parking ka na. Hindi parking na ako, tulog na ako. Ayan, aba 90 pa ang takbuhan dito, 90 kph. Tatakbo ng ganda. Nakita mo naman ang daan. Ibig sabihin regular na daan to, 90 kph eh. Gabi lang, hindi ko lang makita kung ano to lugar. Nako, mahirap. Ayan. Ay nako, ayan, madulas ang daan, malakas ang isno, punong-puno ng basal tayo sa daan. Ay, ayan na. Nako, dumudulas na siya. Ano ba yan? Naku naman, Panginoon ko. Ayan, panay pandaldal mo, mag-concentrate ka na sa yellow boy. Mag-concentrate ka, huwag kang daldal ng daldal. Ano ba yan? Kalma! Kalma! May kantang ganun no? Kalma. Ano ba yung kanta na yung ganun? Madulas siya, boy. Nako, nakita ko naman yung aking dadaanan, pa-ekis-ekis, parang pa-8-8, ano ba yan, mga village pa. Ay, di bali village, wag lang ganito sa Sabana. Nako, pag dito ka Sabana, yung pag-ahon natin kagabi, may border siguro nung namreno na yung truck, yung kabuntot na maliit na sasakyan bumangga sa puwit niya, nasargo yung bumper niya sa lakas. Pero may truck yung bumper mayupi mo, ang light vehicle lang ang bumangga, freeze siya doon, naka-freeze dahil may police under investigation pa. Tapos pwede naman umandar yung truck, siyempre hindi pa kagabi nag-i-snow, kaya siguro pero pag-ahon ko hindi ganito kalakas ang clear pa ang daan ngayon umaga pagkagising ko, ayan, hindi ko lang nakunan yung pag-angat natin kanina dahil nga gusto ko rin mag-concentrate, kaso sabi ko
ma-experience natin mag-video sa mga ganitong bagay para may idea yung mga tropa kung saan lupalop man nagawi sa mundo. Yan, saan ba tayo dadaan dito? Ay, dine. Ay siya, ay paikis-ikis. Ay nakaw. Ay siya, ay tama ba iya eh? Oh. Ay palipay. Oh. Tingnan natin. Oh. Nakaw, basal na naman tayo, boy. Maliit na vehicle lang yung dumaan. Basal na naman tayo sa truck. Wow, nakaw. Ano ba naman yung mga hams na yan? Ay talaga naman. Nakapaw. Ay siya. Ay talaga. Oh. 90 kph daw. Eh ba't ka naman tatakbo ng ganong? Ay ganiri tayo, ganire. Ayan na. Tayo eh. Malayo pa tayo, boy. Nako, Naro Bridge. Ano ba naman yan? 70 raw, 70. Nakita mo naman si ano ko, kumikidlat na sarili yon. Yung kanyang headlight. Ang wala siyang sense na ilaw, magbabaray dyan, automatic. Ayan. Tama ba to? Ilang kilometer? Naku po, malayo pa tayo, boy. 105 pa tayo doon sa pupunta natin. 105 kilometers pa. Kaya gusto ko umangat ng maaga dahil alam mo namang gusto ko rin ma-meet na makakargahan tayo ngayon. Pag hindi natin na-meet ng ganon, edi okay lang dahil papaguhin nila yung ano niyan, yung oras. Eh, paano gagawin natin? Nakita niya naman yung oras natin. Wala tayong inaksayang mga ano, wala tayong inaksayang program. Sinusunod natin para maipakita natin sa ating ano eh, chamcha. Ano, alam niyo ba yung chamcha? Chamcha raw eh. Bagay okay dito naman sa ano, pagka chamcha ka, wala namang problema sa Europe. Ang may problema pagka chamcha sa Saudi or Middle East, eh talagang makakalaban mo doon yung kapwa mo ano, yung kapwa mo employee, no, yung employer o Filipino, no, employee. Eh dito naman chamcha lang. Sabi ano lang naman yun, ba't tayo magcha-chamcha? Ano lang yun, joke lang yun, yung cha-chamcha. Basta kung hindi kaya, hindi ano gagawin? Alam naman nila yung takbo mo, alam naman nila yung ginawa mo, yung activities mo nung nakaraang araw, yung paghinto mo. Alam nila yun na may GPS lahat yung sasakyan eh. Namomonitor nila yan. So tayo, basta normal na trabaho tayo. Pag hindi kaya ba, eh kagandahan nga ng ano natin, dispatcher natin, naku, hindi mo tatawagan, eh hindi ka naman tatawagan, napakalupit talaga naman. Kaya mabait din eh, ayos din yung dispatcher natin eh. Kaya ayun, eh tayo basta trabaho lang tayo. Kumbaga ano gagawin natin, enjoyin lang natin yung trabaho natin. Kaya sa mga ganito pagkakataon, paano may enjoy? Naku naman, nung ano, nung bago kami, excited kami sa yelo. Naku, wala namin eh, magandang yelo, maganda lang tignan. Naku, eh nung bumibiyahe ka na, ay siya, ayaw mo na, gusto mo na summer. Ay nako, wala tayong gagawa. Hindi tayo nagbakasyon ng December. Ang bakasyon natin alanganin. Eh siya, kasi ako naman may purpose ako bakit ganon, dahil
sasabayan ko yung bakasyon ng anak ko para pagka kasi hindi matagal-tagalan na naman yung magkikita kami ng anak ko. Tapos lakas na yung snow, kaya ang bakasyon natin alanganin. Eto, paahon na naman tayo sa sigsag ng tralala. Ano ba naman bundok ng tralala to? Ano ba? Ano ba yan? Ang kailangan malinaw yung yung harapan natin. Hindi yung yung ating mukha. Walang problema yung mukha kahit madilim. Kailangan nating concentration. Mag-concentrate tayo, boy. Ako naman. Ayan. Nako, nakita nyo naman ang daan nito, oh. Tab-tab yung magkabilang gilid. Pag nadulas ka dyan, dyan ka na lang. Ang parking naku, malayo pa parking. At saka ba, pagka kasi nawala ka sa momentum ng ganitong takbuhan, doon ka na lang, magpapaumaga ka na nun. Dahil first time natin na yan, 30 village, 30 kph. Yan naman, may hams na naman. Naku naman, ayan, 30 kph, ibig sabihin village. Nasa village tayo, boy. Village people tayo ngayon. Lakas na snow. Mga Frances. Bonjour. Bonjour. Buongiorno. Ayan. Buongiorno. Good morning. French. Pag German naman, Guten Morgen. Morgen. Ayan na. Magkatutulan. Ayan na. Umangal na si kabayo natin. Umangal na ang kabayo natin. Umihiyaw na. Ayan, dire-diretso lang. Ayan. Diretso lang tayo, boy. Si Bro Imax. Ayan na, huwag kang iikis. Huwag kang iikis. Ayan. Karoon lang ng idea ang mga nagbabalak ng Europe, mga tropa natin. Nasa Pilipinas pa. Shout out sa inyo. At makakaranas din kayo ng ganito. Sabi ng iba, ang nagpapakaba daw sa puso nila, nagpapakatibok ng puso nila, pulis. Ako hindi pulis. Yelo ang nagpapatibok sa puso ko. Yelo, kinakalma-kalma. Pulis, pag na-kumpleto ka naman ng dokumento at wala ka namang tinatawag na dito, illegal na nagawain or tama naman ang ang tako mo, ba't kakakabahan doon sa pulis? Mga approachable naman ang mga pulis dito sa Europe. Ito ang nagpapatibok ng puso ko. Yelo. Nung una at tayo, excited tayo sa yelo. Ngayon, nako naman, okay lang yan sa mga light vehicle dahil para kang naglalaro, pero pagka-truck ang dala mo ay siya, ayan. Slight right toward D9. Tapos Slight left onto D9. ano ka pa, siyempre responsibilidad mo yan. Naku. Slight left onto D9. Gandang huli pagka sinabi, bakit ka kasi tumakbo ng maaga? O yan na, naku po, ayan na, umikis na. Naku po, huwag kang manggigilid, boy. Dahan-dahan ka lang. Ayan.
paahon pa to. Huwag kang manggigilid. Ay ako. Ayan, auto bright na. Pag medyo nalakas, kailangan ano ka lang, maintain ka doon sa accelerator mo. Huwag maintain mo lang yung pala. Pero pagka medyo nadiin ka ng konti, aba, drip, para kang Fast and the Furious dyan. Ay nako, kalma, kalma. Ayan, paahon na naman tayo. Buti dito manipis-nipis. Oh. Ayan. Tingnan natin to. Tingnan natin tong pang saan tayo makakarating. Yawa ang Diyos. Wala na. Ay nako. Hindi tuloy ako makainom ng kape, lalong concentrate muna tayo. Ayan, sarap ng kape. Pagka napakulo ako ng tubig, tapos yung kalahati nilalagay ko sa baso. Ayan, babantuan ko. Ngayon, iniinom ko yung warm water, empty stomach. At para ano, cleansing yung ano natin, maghapon kanain natin. Umaga, empty stomach, heart, ano, warm water. Tapos saka tayo magkakape o tinapay para ano. Ayan, tayo, ano ba tayong kwento natin? Ayan, basta ganito yung mga tropa natin. Kaya ako ginawa yung video na to dahil magkaroon kayo ng idea rin. Yung mga yun nga, siyempre karamihan ng mga nanggaling ng Middle East, ano rin, talagang naghahangad din makarating ng ibang bansa naman, tulad nga ng Europe, Canada. Pero mas matindi sa Canada tsaka sa ano, sa Sweden. Naku po, ang mga yelo dyan, makakapalang yelo dyan. Kumbaga, gugustuhin mo na rin dito. Bibiyahe ka ng tag-yelo o winter, no? Sabi nga nung isang tropa, winter! Winter! Ang gusto natin ni summer sana. Magbabakasyon ng December hanggang January. Kaso wala sa timing yung ating bakasyon. Pero kailangan kasi, yan na, may nagpo-bulldozer na. Kailangan naman natin kasi, yan na, makasalubong natin si tropang suro. Ayan, kita mo naman si tropang suro. Ayan na, natagis na tayo. Pangatlo na yon. Puro sila pababa, ano? Dahil siguro maraming, ayan na, umudulas na. Huwag kang mawawala sa momentum, boy. Dahil mas maraming papasok, maraming papunta doon sa Switzerland kaysa sa papuntang France. Kaya basal tayo sa ano, kanina ko pa sinasabi, no? Basal tayo sa daan. Ilan na? Ayan, dalawa na yung kasunod natin sa likod. Dalawang light vehicle. Ako ang ano, kumbaga, pabor sa kanila. Pabor sa kanila na basal tayo sa daan dahil yun
yung dinaanan natin, nadudurog yung ano, yung yelo, no? Nahahawi ba? Nahahawi. Pero ganun pa man, andito na yan, ay nakaangat tayo. Dapat pala may pinauna akong truck. Nakita ko may nagsindi ng ano kanina dun ng ilaw na minsan naman talagang yung mga European, kung kabisado nila, kung mag-angatan yan, tanghali na rin. Kaya kumbaga mawawala tayo sa hulog ng oras saka ayos naman yung ating tulog dahil importante, maganda tulog mo, dire-diretso naman, present of mind ka pagkagising mo. Pag kasi kulang ang tulog mo, no, mahirap pa magtrabaho ng kulang sa tulog. Kaya minsan pagka halimbawa maaga akong gumising, yung 45 minutes break mo, iiglip ko na yun. Pagka or magsalang ka na ng sinaing or kung yung mga gagawin mo sa panluto. Ang kagandahan ng mga electric yung gamit mo, meron akong butane, pero syempre pag weekend or pag papakulo ng mabilis na tubig, meron naman din akong pakuluan ng tubig na electric, kaso matagal hindi katulad nung butane, mabilis. Pagka sa umaga papakulo ka ng tubig para kape, tapos inom ka ng warm water, mabilis ang kilos natin, ang preparation, no? Yan na, naku po, Naro Village people tayo ngayon. Tama tayo dito, kaliwa, kanan, diretso. Ayan, ang sabi ng ating talaan ay diretso raw. Ayan, village. Nakita niyo yung parang yung sa mga kanta, sa mga movie, yung bahay punong-puno ng yelo, yung kanilang bubong. Continue for 24 kilometers. Gilid. Ayan, village, mga Naro. Ngayon lang tayo nadaan dito. Malayo pa tayo. 94 kilometer pa. Ayan naman si Boy Suro. May mga kasalubong na naman tayo. Naglilinis ng daan, road construction, DPWH. Ayan. Ay nako, huwag tayo mawawala ng momentum. Nako naman. Ayan, tabi ka muna, boy. Pagka na kasi tayo nahinto, ay magkakakalkal tayo. Thank you. Traktora, loader, multipurpose ang mga traktora dito. Bisan may trailer panghakot ng sa farm, no? Yung mga patatas, yung hindi napapasok ng truck, nagte-trailer din sila, yung traktora, kasi sila yung may capability na makapasok sa mga farm, no? Kaya sikat na sikat ng traktora dito. Oo, sabi nga ni maalala ko lang, may kwento ko lang. Alam nyo ba ang unang produkto ni Lamborghini, traktora. Traktora ang unang produkto ni Lamborghini. Nilait siya ni Ferrari. Siya na gumawa ng supercar. Kasi ayaw tanggapin ni Ferrari yung yung traktora niya sa workshop. May pagagawa siya or nagbibigay siya ng idea
ayaw tanggapin kasi bumili siya ng Ferrari na kotse. Pumunga mekaniko ditong si Lamborghini, nagbigay siya ng idea regarding sa clutch ata yun. Ngayon, ba't ba tayo napunta doon? Dahil sa traktora. Dahil nga doon sa, kumbaga, sabi niya, i-modified mo dahil magaling na mekaniko si Lamborghini. Siyempre, may pride tong si Ferrari, ay tanggapin na yung mga binibigay niya idea, hanggang sa naisulto ata itong si Lamborghini. Gumawa siya ng supercar. Ayan, become a story short, ayun na, meron na tayong Lamborghini maganda. After Sila 300 lang pala, meters, hindi tayo turn left makakabili nun. T35. Yun lang, may kwento ko lang. Kwento lang naman yun. At yun daw ang pangyayari nung istorya nila. Tayo ay mag-concentrate. Saan tayo papupunta? Turn left. Ba tayo pa palilikuin dyan? Loko ka ba? Diretso na. Tignan mo naman. Diretso naman din pala. Pa-exciting pa ako sa sabi ni Google ay diretso tayo. Sabi ni TomTom ay kaliwa. Tapos doon din ang bagsak. Parang payo ata. Ito yung highway. Pakakaliwain pa tayo doon. Nako, doon tayo matigmao kaya nako. Ay siya. Bahala na. Diretso. Hindi ko lang maipakita sa inyo dahil yung navigation, dahil nagko-concentrate tayo sa pagdadrive. Bigla akong pinakakaliwa. Minsan lukot nung si TomTom ayan buti na lang lagi tayo may backup na si parang Google. Ay nako, huwag kang gigilig yan boy. Ayun na naman si Boy Suro. Boy Suro, ako, ayan na naman tayo. Ayan na, tinamaan na tayo. Ayan na, nanggilid na. Huwag kang gigilid boy. Ayan na. Ay, ako po naman, talagang tumitibok ang puso. Nakapagpapatibok ng puso. Ano ba naman yan? Sa winter, masalukuyan, dumudulas. Hindi ko alam kung nililibang ko lang yung sarili ko ng pagkukwento-kwento para lang magkaroon ng idea yung mga tropa natin nagbabalak ng Europe, ayan. Masyado kong madaldal ayan na naman. Namudulas. Huwag kang mawawala sa momentum. Dito ka na lang. Pagka nawala tayo sa momentum, nagpreno tayo dito, dadalhin tayo sa gilid. Ito na. Siya. Kailangan mo na ng traktora doon. Ayun. Kaya nakakwento ko yung bumalik na naman tayo sa traktora. Diretso lang. Huwag tayong iisip ng mga ganong bagay na ihilahin pa tayo. Basta diretso lang tayo. Straight focus. Focus lang tayo. Lakas ng isno naman talaga. Ayan. Sige. Gusto nyo umovertake na kayo. Kung ayaw nyo susunod-sunod sa akin, bagay, pa naman, yung mga light vehicle dito, magdadrive din may mga pasaway lang, konti naman yun, pero
mga matsatsaga rin sila. Yan, 70 kph, ibig sabihin meron na namang kabayo, mga kabayo pa siya. Small village pag 70. Pagka 30 kph, ibig sabihin malaking village yun, medyo maraming ano doon. 70, pangilan-ngilan lang yan, secondary road. Baga ayan. In the night has come, the rain is dark, and the moon, it's the only light we'll see. So I won't be afraid, so I won't be afraid. This is a song that you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Whoa, stand by. Ba't tayo napunta sa kanta? Ay, kinakalma talaga yung sarili, no? At least, yung ating na-experience na to, totoong, ano to, totoong kwento sa buhay to. Hindi, kumbaga, hindi ano lang, ano sabi ng mga vlogger, hindi content lang. Oo, hindi content to, totoong pangyayari to, totoong buhay, kumbaga. Hindi ako nag-live kasi madidistract ka pa doon sa ano yung mga magkukomente, no? O yung ano kaya dito video na lang tayo, gawa tayo ng video at ano saka natin ipopost. Yan na ako. Ahon lang kabayo natin si ano, si Man. Kaya lang delikado rin pagka ano, pagka loaded tapos first time mong madaan dito. At least wala kang ano, iniisip na yung pangarga mo ay madidelay pagka ganitong pangyayari, no? So ang focus lang natin makarating doon sa paroroonan, doon sa ating washing area. Kung madelay man, wala tayong magagawa dahil nakita mo naman ang dinaanan natin. Sa atin, tumawag tayo sa Panginoon na huwag tayong sa mga ganitong pangyayari, ingatan tayo. At ang ano doon ay hindi lang doon sa mga ganitong pangyayari, kundi talagang lagi ka tatawag sa Panginoon. Yung gawin mo yung ano mo, yung ano tawag dito, yung nararapat mong gawin sa buhay na ito, no? Alam mo, Kuya Eddie, ba't tayo napunta doon? Kwento ko lang kasi pagka mga ganito ma-experience mo, talagang kung sa normal na pangyayari makakapanalangin ka pero tayo naman, awat tulong ng Panginoon ay regular naman tayong tumatawag sa Panginoon. Ganun lang, may kwento ko lang. Ibig sabihin talaga sa mga ganitong pagkakataon, talagang madilim ang paligid, malakas ang isno, madulas ang daan, pag hindi ka nakapanalangin, talaga naman masasabi mong talagang buuan loob. Ay naku po naman, sigsag pa. Ayan na. At dire-diretso lang tayo, awan ng Panginoon.
lang. Yan lang tayo. At sana maging ano to, maging idea, magkaroon ng idea yung mga nag-ano na sa atin, yung makakapanood ng video na to, no, kung paano ang buhay dito sa Europe, mga Euro Trucker, Pinoy Euro Trucker. Siyempre hindi naman ang ano natin, ang klima sa atin, hindi naman natin nararanasan to eh. Kaya sa mga ganitong pagkakataon naka-experience tayo ng mga iba't ibang ano ng mundo, no. Kaya naman pang ilan na to, puro pasalubong, wala pa tayong na ano na paayon ah, puro pa pasalubong to ah. Ayan, oh, galing ni kolega. Number 1. Woo! Talagang iniwasan tayo eh. Baka madali tayo ng pasuro eh. Pang 5 na tayo, pang 5 na. Nakasalubong natin yung nagsusuro. Maliit na village to. PH. Kung sinunod ko yung pinakakaliwa ko ni Tom Tom, ay siya, talaga naman, ba't tayo pupunta doon? Farm yun, parang farm pa yun eh. Tapos dito rin tayo babalikin. D471. Oh, pinakakaliwa na naman tayo. Motorway. Ay siya, motorway tayo. Oo, kasi yung kay Google naman ay pinadidiretso tayo, farm pa yung shortcut. Dito tayo. Ay nako, ayan na, nawala na tayo sa momentum. Intersection. Ayan na. Dito ba naman tayo pinadidiretso? Nakita ko yung palipalipit. Dito tayo sa talagang daan. Nakita ko naman motorway. Continue on D471 for 800 meters. Kaya pala magkaiba sila ng kilometer. Sa kay Google, minsan rin si Google, kasi hindi niya iniisip at hindi niya na light vehicle yung kanyang tinuturong dadaanan. Ito si TomTom, naka-design to sa tarak. Sa tarak tayo naka-design. Ano ba naman yan? Ayan, diretso lang tayo. Ayan. In 300 meters, turn right. Oo. Patak pa dyan, hili ko. Yun, medyo mahaba na siguro yung video natin, no? At sana magkaroon kayo ng idea kung sino man makakapanood. Turn right. Sa muli, yo yo yo, ciao, woo! Nandito na lang ang video natin at tayo magko-concentrate na sa pagdadrive, mga tropa. Hanggang sa muli.